One time, the new Filipino time, alas 4:02 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa ulo ng ating mga balita, resibo at tax declaration ng mga pamilya ni Vice President Binay pinakukumpleto na. Senator Trillanes hands off sa pagpapaso kay Vice President Binay. Paghahabol sa mga sangkot sa anomalya, hindi raw paghihiganti ayon sa Malacanang. Senator Revilla humirit ng hospital trip dahil sa migraine at weak liver. At DFA may courtesy lane na para mapabilis ang proseso ng mga passports. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula po rito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Brigada Sandy Madarcos. At ako naman, Brigada Luna Agimat, araw ngayon ng Huwebes, September 25, 2014. Naku, 90 days na lamang po ay pagpapasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Inihahanda na lamang ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang kumpletong mga dokumentong kinakailangan para sa pagsasapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Sa panayam ng Brigada News FM kay Cavite Governor John B. Cremulya, ang tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na kinukumpleto na lamang ng iba pang miyembro ng pamilya ang kopya ng resibo, tax declaration at iba pang mahalagang dokumento bago ilahad sa taong bayan ang kinukwestiyong ari-arian ng pamilya. Binigyang diin din ni Remulya na nais lamang nilang mabigyan ng kasagutan ang mga naging akusasyon laban sa pamilya at walang itinatago sa publiko. Maging ang iba pang miyembro anya ng pamilya ay nakahanda na ring sumalang sa anumang lifestyle check. Ang ginawa kasi namin kay Vice President, kinumpleto ng mga resibo at mga tax declarations, lahat ng lease contract, binubuo lang po lahat ng nasa mga anak niya at ilalabas rin po yan. Ang tinig po ni Governor Remulya. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita, tiniyak kayo ni Senator Antonio Trillanes IV na wala pa ring balak ang Senado na mag-issue ng subpoena kay Vice President Jejomar Binay kasunod ng hindi nito pagdalo sa pagdinig ngayong araw. Sa panayam ng Brigada News FM kay Trillanes, sinabi nito na mananatili pa rin ang posisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na formal na invitation lamang ang ipapadala kay Binay. Umaasa pa rin mano silang dadalo sa ikalawang pagkakataon ng imbitasyon ang pangalawang Pangulo. Anya, masobra na sa 8 mga pagdinig pa ang kailangan ng Senado bago nila tapusin ang usapin at makabuo ng anumang rekomendasyon. Yung mga kapwa natin senador, binibigyan ng importansya yung courtesy to be accorded sa Vice President. Kaya yun po ang pasya nila huwag munang magsupina. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, bukas pa rin umano ang Senate Blue Ribbon Subcommittee sa posibilidad na pagbigyan ni Vice President Jejomar Binay ang pagdinig kaugnay sa kontrobersyal na overpriced Makati City Building 2 anomaly. Sa panayam ng Brigada News FM kay Senator Antonio Trillanes IV, sinabi nito na malabong gawin ng mga senador na may hawak sa komite nang ipahiya si Binay, lalo na't pangalawang Pangulo umano ito ng bansa. Ayon kay Trillanes, sakaling dumalo ang pangalawang Pangulo ay magiging patas ang gagawin nilang pagtrato upang pagbigyan ito na makapagpaliwanag sa ibinibintang na umano'y questionable proyekto ng lungsod na umabot ng nasa 2.3 billion pesos. Hindi rin anya tamang lugar ang pagbibigay ng kanyang komento o pahayag sa labas ng Senado, gayong may komite naman na siyang hahawak ng investigasyon.
Hindi po totoo yan. Nakita naman po ng mga kababayan natin how Mayor Junjun Binay was treated. Napahiya sa siguro dun sa mga sagot nila. Kaya yun siguro yung naramdaman niya. Pero kami, kunyari, pupunta dyan si Vice President Binay. Tatratuhin siya ng maayos, Vice President siya ng Pilipinas. Ang panayam po kay Senator Trillanes ng Brigada News FM. Brigada Balita Nationwide. Samantala, kinontra naman ang Malacanang ang pahayag ni Senator Ramon Bong Revilla na dapat nang tigilan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pambebenga sa oposisyon at sa mga hindi nito kapanalig. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang paghangad ng administrasyon na mapanagot ang mga sangkot sa pork barrel scam ay hindi paghiganti o pag-init lang, bagkus ay pagpapanagot ito sa mga taong nasa likod ng maling paggamit ng pondo ng pamahalaan. Una dito ay nanawagan si Revilla na dapat ay tigilan na ng Pangulo ang pambebenga sa mga hindi nito kaalyado at sana'y mapagkaisa na lamang nito ang sambayanan. Si Revilla ay kabilang sa mga nililitis dahil sa aligasyong pagkakasangkot nito sa pork barrel scam. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tawagin naman natin ang report ng ating kabrigada nga si Bong Kagape. Pag-usad ng mga kaso sa Sandigan Bayan, hindi raw apektado ng pagkakasibak kay Justice Onga. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report. Tiniyak kayo ng Sandigan Bayan hindi apektado ang operasyon at moral ng ahensya kasunod ng pagkakasiba kay dating Associate Justice Gregory Ong ng Korte Suprema. Ayon kay Presiding Justice Amparo Kabutahitang, tuloy-tuloy ang pag-usad ng kaso sa Sandigan Bayan. Partikular na may kinalaman sa kontrobersyal na multi-billion peso anomaly na kinasasangkutan ni Janet Napoles sa 3 mga senador na una nang ikinulong dahil sa kasong plunder at graft. Samantala, napili naman bilang bagong miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC si retired Justice Angelina Gutierrez na siyang nag-imbestiga kay Justice Ong. Una nang naglabas ng desisyon sa pamamagitan ng isinumiting findings si Gutierrez kung saan tinukoy nito na 2 beses na binisita ni Ong si Napoles sa kanyang tanggapan matapos nitong bumuto pabor sa pag-absuelto ni Napoles sa Kevlar helmet case. Sa natukoy kasing ebidensya tulad ng 11 cheque galing kay Napoles na may 282,000 ay umabot ito ng 3.1 million pesos at malinaw umanong paglabag ito sa New Code of Judicial Conduct. Yan ang ulat mula sa Korte Suprema para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nilinaw ng Malacanang na hindi inaabsuelto ni Pangulong Noynoy Aquino si PNP Chief Alan Purisima hinggil sa questionableng yaman nito. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na ang tanging inihayag ng Pangulo habang siya ay nasa Amerika ay bigyan ng pagkakataon si Purisima na magpaliwanag hinggil sa mga alegasyon laban sa kanya. Aminado naman ng Malacanang na tanging mga balita lamang sa media ang naririnig pa ng Pangulo, kaya naman hahayaan nilang magpaliwanag muna ang PNP Chief bago ito husgahan. Una dito ay kaliwat kanan na ang mga hirit sa Pangulo na dapat na itong sibakin sa pwesto si Purisima dahil sa katiwalian at sa lumalaking kriminalidad sa bansa. Brigada Balita Nationwide. Samantala, punta naman natin ang report kaugnay sa pagdating ni Pinoy sa bansa mamayang gabi. May detalye ating kabrigadang Leo Malikdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report. Inaasahan na ang mga pasalubong na good news ni Pangulong Noynoy Aquino matapos ang 5 araw niyang working visit sa Amerika. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na alas 10 mamayang gabi, inaasahang lalapag ang Pangulong Aquino sakay ng Philippine Airlines chartered flight kung saan magbibigay ito ng arrival speech. Ayon kay Valte, inaasahang ihahayag ng Pangulo ang kanyang mga good news na pasalubong sa larangan ng investments mula sa iba't ibang international company. Bago umalis ng San Francisco, ang grupo ng Pangulo ay nakipagpulong pa ito sa mga top executives ng Cesars Entertainment Corporation, International Development at Wells Fargo Bank na nagsilbing ika-73 at 74 na engagement ng Pangulo sa loob ng 12 araw na pagbiyahe niya sa Europa at sa Estados Unidos. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Sa iba pang balita, naging simple lamang ang ika-48th birthday ni Senator Bong Revilla Jr. ngayong araw sa PNP Custodial Center sa PNP Camp Crame sa Quezon City. Sa naging pagdinig ng Sandigan Bayan ngayong araw sa bail petition ni Revilla, kabilang sa mga dumalo ay ang kanyang may bahay na si Cavite Representative Lani Mercado Revilla, anak na si Jolo Revilla at iba pang miyembro ng pamilya. Kaugnay nito, wish ni Lani sa kanyang mister na sana ay magkaroon na raw ng desisyon ang korte sa kinakaharap na kaso ng senador na
na magiging pabor sa kanila lalo na't naniniwala umano silang wala namang matibay na ebidensya ang korte laban sa kanila. Sana rin daw ay pagbigyan ng anti-graft court na makapagbayad ng piyansa sa kinakaharap nitong kaso. Brigada Balita Nationwide. Samantala, hinihiling na rin ngayon ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pagpapa-check up sa ospital dahil sa kanyang migraine at weak liver. Ito ang inihirit ni Revilla sa kanyang pagdalo ngayong araw sa bail petition hearing sa anti-graft court kaugnay sa kinakarap nitong kasong plunder hinggil sa multi-billion peso anomaly. Binigyan din ni Revilla na kahit nasa loob ng kulungan sa PNP Camp Crame ay nagagawa pa rin itong mag-ensayo. Nilinaw din ng senador na malakas pa rin ito sa kabila ng kanyang iniindang sakit, lalo na't maganda pa rin umano ang kondisyon ng kanyang katawan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O mga kabrigada, speaking of sakit-sakit na yan, alam nyo ba na inirerekomenda ngayon ng mga espesyalista ang paggamit ng bawang maliban pa sa ilang reseta ng mga doktor na gamot para sa ubo at lagnat. Ito kasi ay mabisang pantanggal sa mga panapanahong mga karamdaman at pangontra din sa mga nagbabadyang trangkaso. Ngunit madalang naman sa atin ang kumakain ng prito o buong hilaw na bawang, kaya naman ang ilan ay umiinom na lang ng ibang gamot. Pero hindi na ngayon mga kabrigada sapagkat ang kinatatakutan mong bawang ay nasa kapsula na. Isa ito sa pinakamabisang sangkap ng Power Cells Herbal Capsule na magbibigay sa iyo ng malusog na pangangatawan at pangontra sa anumang karamdaman. Uminom lang ng 2 kapsula 3 times a day, 1 hour after meal para sa iyong healthy lifestyle. Ang Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada ay available na po sa mga leading drugstores nationwide. Tayo po ay naririnig din sa Batangas City, Lucena, Puerto Princesa City, Cebu, Toledo, San Carlos, General Santos City, Coronadal, Zamboanga, Cotabato, Calibo, Aklan at sa Cagayan de Oro City. Brigada Balita Nationwide. At yan po ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Drymax Adult Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ang inyong lingkod Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, 4:40 na ng hapon mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit.